100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May iba't ibang dahilan kung bakit nagtatagal ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Magkaiba o magkapareho man sila ng ugali, tiwala at malasakit pa rin sa isa't isa ang nagpapatibay ng kanilang relasyon. Ikaw kabarangay, minsan na bang sinubok ng panahon ang tiwala mo? Dear Mama Mia, marami ang nagsasabi na mas nagkakasundo raw ang dalawang tao na magkaiba ng ugali. Pero para sa akin, wala yun sa pagkakaiba o pagkakatulad ng kanilang mga ugali. Nasa tao pa rin yun kung paano nila pagtitibayin ang isang seryosong relasyon. Hi Mama Mia at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay adik din sa programa niyong Barangay Love Stories. I'm Christy, 32 years old at nagtatrabaho sa isang accounting firm. Sumulat ako hindi lang para magpaiyak kung hindi para maging inspirasyon din sa ating mga kabarangay ang kwento namin ng lalaking sobra kong minahal. Nasa second year college ako nang una akong magkaroon ng boyfriend na tumagal ng 2 taon, Mama Mia. Nagkahiwalay kami kasi marami kaming bagay na hindi na pagkakasunduan. Nagkaroon din ako ng boyfriend noong nagtatrabaho na ako, pero ganun din ang naging dahilan ng pagtatapos ng aming relasyon. Palagi naming pinagtatalunan ng mga maliliit na bagay. Naisip ko nga noon na ang malas ko naman sa mga nakakarelasyon ko. Kasi hindi ko sila nakakasundo. Kaya tumagal ako ng ilang taon na walang karelasyon pagka-break namin ng second boyfriend ko. Yung ibang kaibigan ko tuloy ay panay ang reto sa akin ng mga kaibigan nilang lalaki. Minsan nakikipag-date ako pero hanggang dun lang ang inaabot dahil hindi ko rin natitipuhan yung mga lalaking nirereto nila sa akin. Hanggang isang araw ay may kinukwento sa akin ang katrabaho ko na si Karen tungkol sa pinsan niya na may crush daw sa akin. Hindi ko yun masyadong pinapansin, Mama Mia, dahil palagi nga akong nireretohan ng lalaki ng mga katrabaho ko noon at kasama na si Karen doon. Ang hindi ko alam ay may plano na pala siya na pagkitain kaming dalawa ng pinsan niya. Niyaya kasi ako ni Karen na manood ng movie isang araw at nang magkita na nga kami sa isang fast food ay may isa pang lumapit sa table namin, Mama Mia. Karen, kanina ka pa? Sorry na late ako. Kararating ko lang din. Si Christy ang kanina pa dito sa fast food. Ay, oo nga pala. Christy, si Charlie. Yung kinukwento ko sa'yo na pinsan ko. Charlie, si Christy. Yung crush mo, office mate at friend ko. Sira ka talaga, pinsan. Hindi mo man lang sinabi sa akin na kasama pala siya ngayon. Hindi tuloy ako nag-abala sa suot ko. Sus! Kunwari ka pa? Matagal mo nang nire-request to, di ba? Ewan ko sa'yo. Nice to meet you nga pala, Christy. Nice to meet you din. Nakwento ka na ni Karen sa akin dati. Ikaw pala yung Charlie.
Grabe, nakakahiya naman. Hindi ko tuloy alam kung ano yung mga kinuwento niya sa'yo tungkol sa akin. Baka puro kalokohan ko yun. Teka. Bago kayo magkwentuhan dyan, magsi-CR lang muna ako. Babalik ako kaagad. Okay, sige. Ano pala yung mga kinuwento ni Karen sa'yo na tungkol sa akin? Sana naman hindi niya ako masyadong siniraan sa'yo. Grabe, wala naman siyang paninira na sinabi tungkol sa'yo. Ano lang, mabait ka raw at saka cool ka na pinsan, ganon. Talaga? Sinabi niya yun? Alam mo, sa totoo lang, si Karen ang pinaka-close ko sa lahat ng mga pinsan ko na nandito sa Valenzuela. Talaga? Oo, kasi hindi naman ako taga rito. Laking probinsya talaga ako. Sa Tagbilaran kami nakatira dati. Pareho pala tayo. Kasi laking probinsya din ako. Sa Bohol naman kami dati nakatira. College na ako nung lumipat kami ng mga magulang ko dito sa Maynila. Talaga? Nasa college na rin ako nang tumira ako sa bahay ng lola ko para mag-aral dito sa Maynila. Ang galing ah! Pareho pala tayong laking probinsya. Pero nakakamiss ang sariwang hangin doon, no? Sinabi mo pa. Lalo na kapag gabi. Kasi hindi mo na kailangan magbukas ng aircon o electric fan. Tapos ang saya kapag fiesta, di ba? Ang daming pakulo ng mga barangay. Sobra ang saya ng mga live band saka yung mga palaro sa plaza. Ay, nakakamiss naman bigla ang buhay probinsya. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakauwi ng Bohol. Di magbakasyon tayo dun sa inyo o kaya sa probinsya namin. Pero syempre, kasama si Karen para mas masaya. Sige ba, basta parehong libre ang oras natin. Ay, teka, tumatawag si Karen. Hello, Karen. Nasaan ka na? Ang tagal mo naman mag-CR. Christy, ano kasi? Lumabas na ako ng mall. Ha? Bakit? Sumama kasi yung tiyan ko kaya nagmamadali na ako sumakay ng taxi. Kayo na lang muna ni Charlie ang manood ng movie. Dalawa namang movie ticket ang nabili mo, di ba? Sakto na yan sa inyo. Huwag ka mag-alala, mabait yung pinsan ko at sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Sige na, Christy, enjoy kayo dyan ha. Bye! Karen, sandali lang. Hello? Hello? Ay, pinabahan na niya. Bakit? Anong nangyari? Sumakay na raw ng taxi pa uwi si Karen kasi sumama raw yung tiyan niya. Nako, mukhang sinetap tayo ng date ng pinsan ko na yon. Pasensya ka na ha. Huwag kang mag-sorry kasi wala ka namang kasalanan. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Gusto mo ba umuwi na lang tayo? Ihahatid na lang kita sa inyo. Nakabili na ako ng movie ticket eh. Ang mabuti pa, ituloy na lang natin yung panonood ng movie. Baka hindi ko na rin kasi ma-refund yun. Sayang naman. Sure ka? Hindi ko tatanggihan yan. Ako na lang ang bahalang bumili ng popcorn at inumin natin. Okay, tara. Mama Mia, itinuloy nga namin ni Charlie ang panunood ng sine. At sobrang na-enjoy namin ang horror movie na aming pinanood. Pagkatapos noon ay dumiretso kami sa isang coffee shop para magkwentuhan. At masasabi ko na buong araw akong nag-enjoy na kasama at kausap siya. Hindi kasi kami nauubusan ng topic at palagi niya akong napapatawa. In-add niya rin ako sa Facebook at doon kami madalas na nagkakausap dalawa. Nasundan din ang pagkikita namin sa labas at panonood ng sine pero kaming dalawa na lang ang magkasama. Sa lahat ng mga lalaki na nireto sa akin ng mga kaibigan ko, si Charlie ang pinaka nakasundo ko talaga. Siguro kasi marami kaming pagkakatulad pagdating na rin sa ugali at sa mga hobbies namin. Tapos hindi pa kami nawawala ng topic kapag nagkukwentuhan kami, mapatchat, tawag o personal man. Kaya naman nauwi na rin sa ligawan ang nasimulang friendship naming dalawa ni Charlie, Mama Mia. Nasaan ka na ba? Hindi mo ramdam kung nasan ako? Itatanong ko ba kung alam ko? Akala ko kasi ramdam mo na malapit na ako dyan sa puso mo. Ay naku Charlie, huwag mo na nga akong dinadaan sa pambobola.
Kahit gumanyan-ganyan ka, late ka pa rin. Pinapangiti lang kita kasi parang kanina pa nakakulot yung noo mo. Alam mo, ang daya mo. Nasaan ka na ba kasi? Sumasakit na yung leg ko, kakatingin ko dito sa paligid kung nasaan ka na ba. Huwag ka kasing Ay, tumingin palaka. sa kung saan-saan. Nandito lang ako sa likod mo. Ano ba yan, Charlie? Ang lapit naman ng mukha mo sa akin. Nagulat tuloy ako. Sorry, masyado na palang malapit. Uupo na ako sa tabi mo Pero, alam mo, sana next time marinig ko rin mula sa'yo na malapit na rin ako dyan sa puso mo. Ewan ko sa'yo. Dinadaan mo lang sa banat yung pagiging late mo ngayon eh. Sorry na, na-traffic kasi ako eh. Kailan ba naman hindi naging matraffic ang biyahe dito sa Pilipinas? Teka, parang ang laki ng bag mo. Gusto mong malaman kung ano laman ito? Bahala ka kung gusto mong ipaalam sa akin. Hindi naman ako chismosa. Na-curious lang ako kasi hindi ka naman talaga nagba-backpack pero ang laki ng dala mo na yan. Eto, bubuksan ko na. Kukunin ko na sa loob yung laman. Kasi gusto ko rin talagang ipakita sa'yo to. Aray! Oh, bakit? Parang kinagat ako eh. Ano ba kasing laman yan? Aray ko! Ang sakit mga gat! Huwag mo naman kunin kasi baka kumapano Ang ka sakit pa. talaga, grabe! Ang sakit mga gat nitong mga... Bulaklak para sa'yo, Christy. Para sa akin ang mga bulaklak na to? Oo, sorry kung medyo na-deform na yung bouquet ng roses. Tinago ko kasi dito sa bag para ma-surprise kita. Hindi naman na-deform, Charlie. Ang ganda nga ng mga bulaklak na to eh. Thank you ha. Palagi mo na lang akong sino-surprise kagaya nito. Siyempre, kasi gusto ko na palagi kang nakangiti sa tuwing magkasama tayo. Gusto ko na palaging memorable ang oras na magkausap tayong dalawa. Alam mo, kakaiba ka talaga sa mga lalaking pumorma sa akin. Dahil ba ako na ang pinaka-corny sa kanilang lahat? Hindi. Dahil ikaw ang pinaka-sweet at ma-effort sa lahat. Ganun talaga, nanliligaw ako eh. Kaya dapat na pag-effortan ko yung magiging sagot mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mapapagod na mag-effort para sa'yo. Kahit abutin ng 1 taon o mahigit pa, hindi ka mapapagod sa panliligaw sa akin? Oo naman. Hindi ako mapapagod kasi seryoso ako sa ginagawa ko para sa'yo. Seryoso ako sa pagmamahal ko para sa'yo, Christy. Mama Mia, totoo yung sinabi ko kay Charlie noon na siya talaga ang pinaka-ma-effort sa mga nanligaw sa akin. Kaya rin siguro hindi ko natipuhan yung ibang lalaki na nireto sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi hindi ko naramdaman sa kanila na seryoso sila sa akin. Si Charlie kasi, kinaibigan niya ang halos lahat ng kaibigan ko na nakilala niya. Tapos nakipag-close din siya sa pamilya ko nang minsang sinama ko siya sa isang family gathering namin. Tuwang-tuwa nga sa kanya ang parents ko kasi ang kwela raw magkwento ni Charlie. Hindi ko pa man siya boyfriend noon, Mama Mia, pero botong-boto na kaagad sa kanya ang buong pamilya ko. Kahit alam ko na nagkakagusto na rin ako noon kay Charlie, ay hindi ko rin kaagad siya sinagot, Mama Mia. Gusto ko kasi na makitaan ko pa siya ng effort at maramdaman ko talaga na seryoso siya sa akin. At pagkalipas nga ng halos kalahating taon ng panliligaw niya sa akin, ay opisyal na nagkaroon na kaming dalawa ng relasyon ni Charlie. Mama Mia, mula nang maging kami ni Charlie ay mas naging sweet at ma-effort pa siya sa akin. Habang nagtatagal din ang relasyon namin noon ay mas nakikilala ko pa siya at ang mabuti niyang mga katangian. Lalo na nga nang magsama na kami sa iisang bahay. Nalaman ko na malapit pala siya sa mga bata, tapos may mga charity rin siya na pinupuntahan at tinutulungan.
At ang pinaka nagpahanga sa akin sa katangian niya ay nang malaman ko na 2 beses sa isang taon ay nagpa-file siya ng 1 linggong vacation leave para pumunta sa isang sitio sa Mindanao. Meron kasi silang organisasyon doon na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, mga naging biktima ng giyera o iba't ibang sakuna pa na pwedeng mangyari sa Mindanao. Siya kasama ng mga kasamahan niya sa organisasyon ay nagdadala ng mga relief goods, damit at mga libro na pwedeng magamit ng mga tao doon. Umaakyat pa nga raw sila ng bundok para lang madala ang mga tulong na yon. Nung una kong nalaman yun ay sobrang naging proud talaga ako sa boyfriend ko. Kaya lang habang tumatagal ay naiisip ko na medyo delikado rin pala ang ginagawa niya, lalo na ang pagpunta sa iba't ibang lugar para tumulong. Aga mo naman yatang nagising, Charlie. Pinagluto kasi kita ng almusal. Meron ditong fried rice, tocino, tsaka luncheon meat. Paborito mo mga to, di ba? Oo, pero hindi mo naman kailangan gawin yan. Late ka na nga nakauwi galing sa trabaho mo kagabi, tapos gumising ka pa na maaga para lang dito. Minsan lang kasi tayo magkasama ng matagal dito sa lamesa. Kaya gusto kong gawing espesyal yon kahit sa ganitong paraan lang. Ang sabihin mo, ginagawa mo lang to kasi iiwanan mo ko ng 1 linggo dito sa apartment. Bukas ka na kasi pupunta ng Mindanao, kaya nagpapakasweet ka ngayon. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Oo nga. Kaya lang hindi ko pa rin maiwasan ang mag-alala sa'yo. Ano bang iniisip mo? Na may masamang mangyayari sa akin doon? Matagal na naming ginagawa to, kaya hindi ka na dapat nag-aalala pa sa akin, Christy. Alam ko naman yun, kaya nga hindi kita pinipigilan eh. Ang sabi mo dati, ginagawa mo na yan bago pa man tayo magkaroon ng relasyon. Tama! Tsaka may mga kasama rin naman kaming sundalo kapag umaakit ng bundok. Kaya huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Hindi mo naman maaalis sa akin na mag-alala. Mindanao yun, at madalas na may gulo dun. Iingatan ko ang sarili ko para sa'yo. Yun na lang ang tandaan mo. Okay? Ay, Charlie, pwede bang huwag ka na lang munang tumuloy sa pagpunta nyo sa Mindanao? Christy, di ba nagkaroon na tayo ng usapan dati? Kahit magkasama na tayo sa iisang bahay, magagawa pa rin natin ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Magiging malaya pa rin tayo makapagdesisyon para sa sarili natin. Di ba pumayag ka naman sa ganong setup? Hindi naman sa nagiging controlling akong girlfriend sa'yo. Kaya lang, ano kasi… Ano yun? Sabihin mo sa akin para mas maintindihan ko. Sa totoo lang ang bigat kasi ng pakiramdam ko ngayon, Charlie. Para bang may bumubulong sa akin na pigilan daw kita sa gagawin mong pag-alis papunta sa Mindanao. Ewan ko ba? Ang bigat sa pakiramdam na hindi ko maintindihan. Baka naman kasi nag-aalala ka lang ng sobra para sa akin. Kasi ito yung first time na magkakalayo tayo ng 1 linggo mula na maging tayong dalawa. Sana nga ganun lang. Pero iba kasi talaga ang kabang nararamdaman ko ngayon. Ewan ko, wag naman sana pero pakiramdam ko kasi may mangyayaring hindi maganda kapag tumuloy ka pa ng alis. Magiging okay ang lakad ko doon. Matagal ko nang ginagawa to kaya walang masamang mangyayari sa akin. Hindi ka ba talaga pwedeng wag na lang umalis? Ay, para sa akin hindi. Kasi maraming naghihintay sa amin sa sitio na pupuntahan namin. Maraming bata ang excited na magkaroon ng mga bagong gamit at libro. Ito na lang ang isipin mo. Marami akong matutulungan sa oras na tumuloy akong umalis. Tsaka ang gawin mo na lang habang naghihintay sa akin, ipagdasal mo ako tsaka yung mga tao na pupuntahan namin para tulungan. Kahit hindi mo sabihin, yan talaga ang gagawin ko. Basta mag-iingat ka dun ha, at balikan mo ako kaagad. Siyempre naman, sa'yo at sa'yo lang ako uuwi. Pangako ko yan, Christy. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit ganun na lang talaga ang kaba ko sa pag-alis ni Charlie.
Siguro nga kasi yun ang unang pagkakataon na pupunta siya sa Mindanao nang magkarelasyon na kami. Praning lang din ako na baka may masamang mangyari sa kanya o kaya ay hindi na siya makauwi pa sa akin. Pero kagaya nga ng sinabi ni Charlie, sinama ko na lang siya sa dasal ko na sana ay maging maayos ang gagawin nilang pagtulong sa mga tao na pupuntahan nila sa sitio. Kinabukasan noon ay tumuloy na ngang umalis si Charlie, Mama Mia. Nung unang 2 araw ay maayos pa kaming nakakapagtawagan. Pero nang sumunod na mga araw ay hindi na ako nakakatanggap pa ng tawag mula sa kanya. Sobra akong nag-alala kasi hindi ko na rin siya makontak. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa Mindanao at nagpakilala ang tumawag sa akin na kasamahan ni Charlie sa organisasyon. Nagkagulo raw ang mga sundalo at bandido sa lugar na pinuntahan nila Charlie. Nadamay daw ang grupo ni na Charlie at nasabugan sila ng granada. Ako raw ang nasa emergency contact list ni Charlie kaya ako ang tinawagan nila. Pagkatapos kong ipaalam sa pamilya ni Charlie ang nangyari ay kaagad akong nag-book ng flight papunta sa kanya, Mama Mia. At nang makarating na nga ako ay nasa ospital na si Charlie. Stable na ang kanyang lagay pero naputulan siya ng isang binti. Charlie, anong gusto mong kainin? Meron akong kanin at ulam dito. Binili ko yung paborito mong ulam na lechon paksiw. Sakto nga kasi may tinda silang ganito sa kantin nitong ospital. Gusto mo bang magprutas na lang muna? Meron ditong apple, orange, tapos may peras din. Anong gusto mong balatan ko sa mga to? Wala akong ganang kumain. Mula nang magising ka kaninang umaga, wala ka pang kinakain na kahit na ano. Kailangan na magkalaman naman yung tiyan mo. Ay nga pala, sabi ng doktor, mas okay na raw ang lagay mo ngayon, kaya malapit na tayong makauwi ng Maynila. Tumawag nga rin pala ang mama mo kanina, baka bukas na raw sila makapunta dito sa ospital. Dapat hindi mo na sinabi sa kanila na nandito ako ngayon eh. Hindi naman pwede yun, kasi kailangan nilang malaman ang nangyari sa'yo. Nag-aalala rin sila kasi ilang araw na kayong hindi nagkakausap. Pero ayoko maging pabigat sa kanila kaya ayoko malaman nila na putol lang isang binti ko. Huwag mo ngang isipin yan. Hindi ka magiging pabigat sa kanila. Malaki nga ang pasasalamat namin sa Diyos kasi nakaligtas ka mula sa nangyaring gulo. Nalaman ko kasi na marami pala sa mga kasamahan mo sa organization ang binawian ng buhay. Sana nga namatay na lang ako eh. Ano ba yung sinasabi mo, Charlie? Bakit? Totoo naman ah. Dapat namatay na lang ako kaysa ganitong naputulan ako ng binti. Ang daming namatay sa mga kasama mo at ilan lang kayong maswerte na nakaligtas sa gulong yun. Tapos ganyan pang sasabihin mo? Hindi mo kasi naiintindihan. Siguro nga hindi kita naiintindihan kasi hindi akong naputulan ng binti. Pero sana naman maintindihan mo na malaki ang pasasalamat namin na binalik ka pa rin ng Diyos sa amin na buhay ka. Na hindi ka nawala. Binti lang ang nawala sa'yo. Pero yung iba, buhay ang nawala sa kanila. O sige! Magpasalamat na kung kailangan talaga magpasalamat. Pero hindi ko maintindihan. Bakit kailangan na sa akin pa mangyari to? Sa ilang taon na buhay ko, wala akong ibang ginawa kundi ang tumulong sa mga tao. Pero bakit bigla na lang ako pinaparusahan ng ganito? Ano bang naging mabigat na kasalanan ko? Charlie, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Eh ano to? Bakit kailangan na mangyari sa akin to? Bakit sa akin pa? Bakit hindi na lang sa mga tarantado nagkalat dito sa mundo natin? Marami namang pangyayari sa buhay natin na hindi natin kaagad naiintindihan ang dahilan. Pero hindi natin dapat sisihin ng Diyos sa mga hirap na pinagdaraanan natin. Hindi tayo dapat magalit sa Kanya. Alam ko naman yun. At pinipigilan ko rin naman na magalit ako sa Kanya. Pero hindi ko mapigilan.
Yung takot na nararamdaman ko na baka hindi mo na ako mahalin dahil sa sitwasyon ko ngayon. Natatakot ako na baka iwanan mo na ako. Natatakot ako na baka mawala ka sa akin, Christy. Ano ka ba, Charlie? Hindi mo dapat iniisip yan. Binti lang naman ang nawala sa'yo. Pero ikaw pa rin yung lalaking mahal ko. Hindi mo ako iiwan? Siyempre hindi. Hindi ko gagawin yun dahil mahal kita. At wala akong nakikitang dahilan para magkahiwalay pa tayong dalawa. Mama Mia, nang unang beses na magising noon si Charlie at makita niya ako ay naiyak talaga siya, kasunod ang mahigpit na yakap niya sa akin. Kwento niya na grabe raw ang sakit na nararamdaman niya noon nang dalhin siya sa ospital. Pakiramdam raw niya ay humihiwalay ang utak sa ulo niya dahil sa matinding sakit. Kaya pumayag na rin siya kaagad noon na ipaputol ang binti niya na nasabugan ng granadang malapit sa kanila ng mga kasama niya. Kwento niya rin na nakita niya na mga walang buhay na ang ibang mga kaibigan niya. Sobrang nag-guilty siya dahil pakiramdam niya dapat ay kasama siya sa mga namatay. Pero patuloy kong pinapalakas ang loob niya. Yun din kasi ang payo ng doktor sa akin. Sa ganoong klaseng na pagkakataon daw, dapat na iparamdam ko ang pagmamahal ko kay Charlie para kahit papaano ay magkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban. Mabuti na lang, Mama Mia, at pinayagan ako ng boss ko na mag-vacation leave muna sa trabaho. Kaya kahit nangihina rin ako noon ay pinakitaan ko siya ng dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob na lumaban at magpatuloy sa buhay. Ipinakita ko sa kanya, Mama Mia, na hinding-hindi ko siya iiwanan kahit kailan. Mama Mia, dumating na rin sa ospital ang mama at kapatid ni Charlie. Nakita ko na kahit paano ay nakadagdag yun ng lakas ng loob sa boyfriend ko. Iba rin kasi yung napapaligiran siya ng mga importanteng tao sa buhay niya. Sinagot naman ng organisasyon ng mahigit sa kalahati ng hospital bill ni Charlie. Kasama na ang operasyon sa binti niya kaya hindi kami nahirapan sa gastos. At paglipas ng halos 2 linggo ay na-discharge na si Charlie sa ospital at nakabalik na kami sa Maynila. Gusto sana ng mama ni Charlie na sa kanila kami umuwi ng boyfriend ko pero sinabi ni Charlie na mas gusto niyang umuwi sa apartment namin. Nangako naman ako sa mama niya na aalagaan at aasikasuhin ko ng mabuti si Charlie. Nang makabalik nga kami sa apartment ay pinahinto ko muna si Charlie sa pagtatrabaho habang nagpapagaling pa siya. At dahil ako ang sumasalo ng lahat ng gastusin sa bahay, kasama na ang ilang mga gamot na kailangan ni Charlie, napadalas ang pag-o-overtime ko sa trabaho. Nagdoble kayod talaga ako kasi kailangan ko ring magbigay ng pera sa pamilya ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay nagiging masama na pala ang tingin sa akin ng partner ko. Grabe yung traffic, nakakapagod. Oh, Charlie, gising ka pa pala. Hinihintay kasi talaga kita makauwi. Pero nag-text naman ako kanina at ang sabi ko, malilate ako ng uwi. Dapat hindi mo na ako hinintay at nagpahinga ka na lang sa kwarto natin. Ayos lang ako. Wala naman ako ibang ginagawa dito sa bahay. Kumain ka na ba? Paghahain na kita ng hapunan mo. Oo, kumain na ako. Nagpakain kasi sa office yung manager namin para sa mga nagstay at nag-overtime kanina. Sinong manager? Ha? Tinatanong kita kung sinong manager nyo nagpakain sa opisina nyo kanina. Si Sir Henry. Bakit pa bigla mong natanong? Wala lang, bakit? Masama na ba magtanong ngayon?
Hindi naman. Nakakapagtaka lang kasi hindi ka naman nagtatanong dati ng tungkol sa kanya o sa iba kong kaopisina. O sige na, magpapalit muna May ako gusto ba sa'yo ang Henry na yon? Ano bang sinasabi mo dyan, Charlie? Simple lang ang tanong ko, Christy. Meron o wala lang ang sagot doon? Wala, okay? Wala siyang gusto sa akin. Eh bakit siya nagme-message sa Facebook mo? Hindi siya nagme-message sa akin. At kung nagkakausap man kami sa Facebook Messenger, lahat yon tungkol sa trabaho lang. Christy, lalaki ako at alam ko kung may gustong lalaki sa isang babae. Sigurado ako na trip ka ng manager mo na yon. Sandali nga. Pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Bakit? Sinabi ko ba na may ginagawa kayong masama ng manager mo na yon? Hindi nga. Pero yung tono ng pananalita mo, parang doon na papunta. Ano ba kasing gusto mong sabihin, Charlie? Pagod na nga ako sa buong araw na trabaho tapos kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Alam mo, bukas na lang tayo mag-usap kasi gusto ko na… Huwag mo akong tatalikuran, Christy! Aray! Ano ka ba? Bitawan mo nga yung braso ko, Charlie. Nasasaktan ako. Hindi pa kasi tayo tapos mag-usap. Isang binti na naman na nawala sa akin eh. At hindi porke nakasaklay na ako, pwede mo na akong gaguhin! Ah, ganon. Pinag-iisipan mo na pala ako ng masama. Ang babaw naman pala ng tingin mo sa akin. Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit wala kang tiwala sa akin? May tiwala ako sa'yo pero wala sa mga tao nakapaligid sa'yo. Lalo na dun sa Henry na yon. Mayaman siya, gwapo, at alam ko na posible magkagusto ka sa kanya. Imposible yon dahil ikaw ang mahal ko, Charlie. Kaya pwede bang itigil mo na yung pag-iisip mo sa akin ng masama? Ako na nga lang ang nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para sa lahat ng mga gastusin dito sa bahay. Tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? So, nanunumbat ka na ngayon? Pwede, Charlie. Buksan mo naman sana ang isip mo. Hindi ko ginagawa ang lahat ng to para sumbatan ka sa huli. Pero yun ang sabi mo kanina. Palibhasa, alam mong inutil na ako. Kaya ganyan ka na makipag-usap at manumbat sa akin. Charlie naman. Hindi nga ako nanunumbat. Gusto ko lang makita mo ang pagsasakripisyo na ginagawa ko ng dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Gusto kong maramdaman mo na pwede mo akong kunan ng lakas mo. Kaya lang hindi naman ako palaging malakas. Nauubos din ako lalo na kapag pinaparamdam mo na wala kang tiwala sa akin. Charlie, nakakapagod na yung ganitong sitwasyon natin. Alam mo ba yon? Napapagod ka na? Eh di sumuko ka na. Yun naman ang matagal mo nang gustong gawin, di ba? Iwanan mo na ako kasi alam ko naman na pabigat na lang ako sa'yo. Pabigat lang ako sa inyong lahat. Kaya umalis ka na dahil hindi na kita kailangan sa buhay ko. Kahit kailan, hindi pa bigat ang tingin ko sa'yo. Napapagod lang ako kasi hindi mo tinutulungan ang sarili mo. Pero gusto mong iwanan kita? O sige, gagawin ko ang gusto mo. Tutal naman mula nang makabalik tayo galing sa Mindanao. Ikaw na ang palaging tamat na susunod sa bahay na to. Kaya susundin ko rin ang gusto mong gawin ko, Charlie. Iiwanan na kita. Mama Mia, nag-impake na nga ako noon at umalis sa bahay na tinutuluyan namin ni Charlie. Tinawagan ko rin noon ang kapatid niya para sabihin ang nangyari at nakiusap dito na samahan muna niya si Charlie sa bahay dahil mag-isa lang ito. Sinabi naman niya na siya na raw muna ang bahala sa kapatid niya at humingi rin siya ng sorry kung ano man ang problema na binigay sa akin ni Charlie. Kaya ko naman talagang magtiis, Mama Mia. Kaya ko pang kayanin ang lahat at ipagpatuloy ang pagsalo sa responsibilidad ng relasyon naming dalawa. Pero nang dahil sa pinapakita ni Charlie sa akin, para akong nawawala ng dahilan para ipagpatuloy ang relasyon namin. Nang malaman nga ng mga kaibigan at pamilya ko na ako na lang ang nagtatrabaho at sumasagot ng halos lahat ng pangangailangan ni Charlie, ay sinabihan nila ako na hindi na raw tama yun. At dapat daw na hiwalayan ko na si Charlie. Pero syempre palagi kong pinagtatanggol si Charlie at ang relasyon namin dahil mahal ko siya. Noong araw na yun lang talaga ako sumuko. Kasi hirap na rin akong ipaglaban ng taong parang matagal na akong sinukuan. Umuwi ako sa bahay namin, umiiyak at kinabukasan ay pumasok sa opisina at pilit na nagtrabaho.
Isang linggo kong tiniis si Charlie at pinigilan ko ang sarili ko na i-text o tawagan siya. Hanggang sa maisipan kong pumunta sa park kung saan kami madalas na tumatambay noon pagkatapos naming magsimba. Sabi ko na eh, dito ka pa rin tumatambay kapag ganitong oras. Ikaw pala yan, Charlie. Sinong kasama mo? Yung kuya ko. Nagpahatid ako sa kanya dyan sa malapit na simbahan. Sinabi ko na balikan niya na lang ako kasi may gusto sana ako makita dito sa park. Nagbabakasakali lang talaga ako na makita kita dito at makausap. Bakit? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Marami. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang mga gusto kong sabihin sa'yo. Pero Christy, I'm sorry. Nadala lang ako ng galit, selos at insecurity ko. Insecurity? Oo. Nai-insecure ako sa mga taong nakapalibot sa'yo. Kasi pakiramdam ko, sila yung makakapagbigay ng kailangan mo na kahit kailan hindi ko na maibibigay. Dalawa lang naman ang kailangan ko, Charlie eh. Yung pagmamahal at tiwala mo sa akin. Kaya nga nagsisisi na ako kasi masyado na akong nilamon ng galit at selos ko. Sa'yo naman kasi yun. Kung paano mo dapat na kinokontrol ang nararamdaman mo. Pero hindi ko rin mapigilan yung takot na baka maagaw ka pa ng iba sa akin. Lalo na kapag nakatingin na ako sa salamin. Kapag nakikita ko na wala na yung isang binti ko. Sobrang naaawa ako sa sarili ko. Hinahayaan mo kasi na yun ang makita ng mga mata mo. Alam ko na sinabi ko na to sa'yo noon. Na dapat magpasalamat ka na binti lang ang nawala sa'yo at hindi buhay mo. Pero kung magalit ka sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa'yo, parang ang laki ng kasalanan namin sa'yo. Alam ko nang nagkamali talaga ako. Sa totoo lang, ang daming nagbago sa atin mula nang makabalik tayo sa Maynila. Ang laki ng nagbago sa'yo at halos hindi ko na mahanap yung Charlie na sobrang minahal ko noon. Pero tiniis ko yun. At umasa ako na balang araw, babalik ulit tayo sa dati. Nababalik ulit yung Charlie na sobrang minahal ko at mahal ako. Kahit na minsan nakakapagod ka ng intindihin. Ginagawa ko pa rin yun ng paulit-ulit. Dahil ayokong maramdaman mo na wala na ako sa tabi mo. Na mag-isa ka na lang sa buhay. Pero ikaw mismong nagparamdam nun sa sarili mo. At palagi mong pinaparamdam na ako pa rin ang may kasalanan kung bakit tayo nag-aaway. Inaamin ko na marami ako naging pagkukulang sa'yo. Inabuso ko ang pagmamahal mo para sa akin. At pinagsisisihan ko ang lahat ng yon. Dahil mahal na mahal kita, Christy. Pero bakit iba yung nakikita ko? Bakit iba yung pinaparamdam mo sa akin? At pakiramdam ko noon, ako lang ang kumakapit sa relasyon natin. Ang dami kong nakitang dahilan para bitawan ka noon. Pero hindi ko ginawa kasi sobrang mahal kita. Gusto ko nang bumitaw pero hindi ko kaagad ginawa dahil ayokong mawala ka sa akin. Tiniis ko lahat ng pagbabago sa ugali mo. Tiniis ko lahat ng hirap para sa'yo, Charlie. Sorry. Sorry kung sinayang ko ang lahat ng effort mo para sa akin. Sorry kung sobrang nasaktan kita. Nangyari na yon. At hindi na natin mababalik pa ang nakaraan. O sige na, Charlie. Kailangan ko na rin umalis. Christy, alam ko na sobrang nasaktan kita. Pero gusto kong malaman kung pwede pa ba. Pwede pa ba nating ayusin to? Para saan pa? Para saktan mo ulit ako? Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun. At gusto kong bumawi sa lahat ng mga pagkakamali ko sa'yo. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Yung ako naman na nag-aalaga sa'yo. Yung ako naman na mas nagmamahal sa'yo. Ano ba kasing gusto mong mangyari? Gusto ko nang ayusin natin ang lahat sa ating dalawa. Gusto ko nang bumalik ka sa akin. Dahil mula nang mawala ka, mas lalo kong naramdaman ang kakulangan ko sa buhay. Alam ko,
na wala akong karapatan na hilingin sa'yo to, pero nagbabaka sakali pa rin ako na mahal mo pa rin ako. Pero paano kung masaktan mo ulit ako? Sa'yo na nanggaling, Charlie. Sinabi mo sa akin na hindi mo na ako kailangan sa buhay mo. At sobrang pinagsisihan ko na nga yun. Christy, kailangan talaga kita sa buhay ko. Hindi ko kakayanin na pati ikaw mawala pa sa akin. Alam ko na hindi to yung oras para gawin to. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Mahal na mahal kita. Sobra. Gusto kong malaman mo na ikaw lang ang gusto kong mahalin at makasama sa habang buhay. Mamahalin kita hanggat tumitibok pa ang puso ko. Christy, marry me. Please, pakasalan mo ko. Pero kung ayaw mo na talaga, kung wala ka ng tiwala sa akin, ayos lang. Tatanggapin ko. Ano pa man ang... Tumayo ka nga dyan. Halika, alalayan na kita. Uy, tumayo ka na nga dyan, Charlie. Ano ba? Oh, isuot mo na yung singsing sa daliri ko bago pa magbago yung isip ko. Ibig mong sabihin? Yes. I will marry you, Charlie. Dahil ikaw lang din ang nag-iisang lalaki na gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang at wala nang iba. Mama Mia, hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin ang alok na pagpapakasal ni Charlie sa akin. Hindi ko yun ginawa dahil naaawa lang ako sa kanya. Ginawa ko yun dahil kahit kailan, hindi nagbago ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Oo, minsan akong napagod lalo na sa relasyon naming dalawa. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya ko na siyang bitawan ng panghabang buhay. Gusto ko lang din talagang iparamdam kay Charlie na kailangan niyang tulungan ang sarili niya. At hindi pwede na puro galit at insecurity sa ibang tao na lang ang maramdaman niya. Bumalik na rin ako sa apartment namin ni Charlie, Mama Mia. At muli kaming nagsimulang dalawa ni Charlie. Nakita ko ang effort niya na ayusin ang lahat sa aming dalawa. Mula sa sarili niya hanggang sa relasyon namin. Nag-apply na rin siya noon ng trabaho at natanggap sa isang pribadong kumpanya kung saan ay pinapayagan siya na makapag-work from home. Malaki rin ang pasasalamat sa akin ng pamilya ni Charlie dahil nagawa ko raw ibalik ang masayahing Charlie na nakilala namin. Ang sabi ko naman, si Charlie pa rin ang nag-effort doon at tinulungan ko lang siya. Gusto ko lang din gawin niya akong isa sa mga dahilan para magpatuloy pa siya sa buhay. Kilala ko kasi si Charlie na matapang, masayahin at malaki ang tiwala sa Diyos. At lahat ng iyon ay muli kong nakita sa kanya. Isang taon pa ang lumipas noon bago kami tuluyang nagpakasal, Mama Mia. Ngayon ay may 3 na kaming anak at patuloy sa masaya naming pagsasama bilang isang pamilya. Kung dati ako lang ang hinuhugutan ni Charlie ng lakas niya, ngayon kasama na ang mga anak namin na dahilan para patuloy siyang magpakatatag sa buhay. Salamat, Mama Mia, sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko. At sana may naiwan din itong inspirasyon sa ating mga kabarangay, lalo na sa mga magkarelasyon na dumadaan sa isang malaking pagsubok ngayon. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Christy.